Bang Ilonggo. Please subscribe And like and share. Ang question ko po ay karamihan ko sa manggagawa dito sa Cavite ay nagnanais na maiparehas na po yung minimum wage. Dahil hindi naman po kalayuan ng Manila sa Cavite at hindi naman po nagkakalayo ang mga halaga ng bilihin. Kung may hahalal po kayo bilang senador, ano po yung magiging plano niyo para sa manggagawa dito sa lalawigan ng Cavite? Yes, tama yun, kasi yung Cavite is almost Metro Manila. Ang aking pananaw sa minimum wage, dapat lagi inflation-based. Kasi sabi mo nga, hindi naman pare-parang presyo ng bilihin. Halimbawa, pumunta ka sa Pote, sa Bacoor, parang Metro Manila na yung presyo. Pumunta ka naman siguro sa Maragondon, Biden, medyo napapalayo, baka iba rin yung presyo. So, yung across the board, eto magkahipa kami ni Senator Erwin dito. Kasi pwede magkaroon ng across the board, pero parang parameters lang yung establish sa batas. Ano? At bigyan natin ng konting flexibility yung wage board na kung saan sila yung makapag-aral ano ba yung existing inflation rate do sa iba't ibang lugar. So, para sa akin, bottom line, dapat inflation-based. Naka-based lagi sa inflation yung minimum wage o kung ano man yung wage increase na pairali natin. Yes, meron ako isang proposal nung nakaraang Congress na nandun pa ako, ng 18th Congress. Hindi nakapasa kinapos ng oras. So, pag nakabalik, ipapile ko ulit yun. Yun yung institutionalizing the 14-month pay. Kasi ang institutionalize sa atin yung 13-month pay, di ba? Yun 1975 presidential decree ni President Ferdinand Marcos, di Marcos Sr. Ang tagal na nun. Ngayon, sa ngayon, meron mga kumpanya na nagbibigay naman ng 14-month pay. Pero hindi mo institutionalized. Wala rin safeguards. So, itong gagawin natin, I'm sure makikinabang mga manggagawa dito sa Cavite at sa buong Pilipinas. Meron naman mga proper safeguards yun para kung hindi kaya ng employer, hindi pwede. Kasi importante sa akin yung 13-month pay, ibigay natin ng June. Yung 14-month bigay mo ng December. Bakit June? Doon yung maraming eskwela tuition, nagbabayan, nagpapaaral ng mga magulang, mga pamilya. Palagay ko yung laki na itutulong din. Baliktado doon sa minimum wage. Thank you. Thank you po. Salamat. Okay. Any more, wala nang karagdagang sagot? We move on to the next reporter. Good afternoon po, Raylan Lopez ng Unang Milenyo. My question is, coastal communities in Cavite are facing water pollution, overfishing and over-congestion of farms. The same issues are affecting the province, museum and oyster industry. Ano ang gagawin ng alyansa upang mailigtas ang pamayanan ito sa baybayin and particularly areas engaged in mussel and oyster farming? Ano ang gagawin ng alyansa para isulong ang kanilang sustainability? Thank you. We now open any of our sir. Yes, sir. Sa akin po, una sa lahat, we have to review the Fisheries and Aquatic Resources Code. Isa yun. At alamin natin kung ano ba yung mga nagpapabago mula ng pinasanabi ng araw yun. Ako po principal author nun. Wala ano mga naging pagbabago, ano mga naka-apekto sa mga ganitong probinsya na fisher po ay nagiging nagkakaproblema ng gano'n. Siguro, i-upgrade natin, i-update natin yung Fisheries and Aquatic Resources Code. Yes, sir. Marami po tayong mga batas na kailangan at napapanahon ng reviewin. Madami po. Because some of these laws were passed 10, 20, 30 years ago. Hindi na po naaangkop sa panahon mo ngayon. Kailangan mo talagang reviewin ng both houses of Congress, Senate. Kasi kung hindi na ba siya effective. Wala na siyang saysay. Like yung mga global warming, climate change. Marami na So we really have to review and to make sure na naangkop na naman siya sa mga panahon na ito. Yes, sir. Siguro i-benchmark muna natin, importante mag-inventaryo. Ano karami may mga palaisdaan dyan.
Kasi ang Carabao, oysters, yan ang filter. Yung makikita yung water, yan na nag-absorb at filter. Pangalawa, yung mga dumagaon na mga narco, dapat na-inspect nila ng Coast Guard. Baka nagtatakbo lang yung mga dunya. Napaka-importante niya. And talking about this is, of course, yung recent decision ng Supreme Court na may kinalaman sa Fisheries Code, which is the 15-kilometer coastline, if you recall. Na ang sinasabi rito, kung araw, is that yung mga maliit na mga isda ang will take preference or priority over the 15-kilometer coastline. At may nag-file sa Malabon, nanalo nga ang commercial fishing vessel na dumaan dito, na kinatigan naman ng Korte Suprema. At delikado ito para sa akin. Because for small fisher folks, this would be survival already. Ito lang ito po yung araw-araw na pagkain, of course, yung pangkaso sila sa araw-araw. We must really review the fisheries code to make sure that the issues raised in the Supreme Court ay masagot and to make sure na ang 15-kilometer zone ay talagang manatili para sa ating maliliit na mga isla. Okay. Yes, sir, Dr. Ang isang pressing issue dito which can be resolved by good intergovernmental, interprovincial cooperation ay yung current issue ngayon na yung mga mangingisda natin dito galing sa Salinas, sa Cavite City, ay pag napalaot ng konti, inuuli sa Bataan. Kasi may ordinansa sa Bataan. So, mariresolve ba yan sa magagandang ugnayan ng halimbawa ng gobernador ng Cavite at ng Bataan? At magiging siguro ng pagkakaisa ng Bataan at Cavite yung gagawin tulay from Naik to Marineles. Yun ang mga issues na sinasabi sa akin ng mga mangingisda dito. Na hindi sila nakakalayo ng malayo kasi pag yung isda na yung mga huli na dating nakukuha nila ay sakop na ng karagatan ng Bataan. So yun siguro yung mga issues na yun ay pag-uusap na lang yung dalawang pamahalaang pamlalawigan. Salamat po. May karagdagang sagot po ba? Now we move on to the next reporter. Thank you. Please state your name, your organization. Good afternoon po, sirs. Just Republicos Journal. The question is, tomorrow po yung celebrate po yung 156th birth anniversary ni General Emilio Aguinaldo. So how does the Alianza plan to uphold his legacy of patriotism, and leadership in its policy agenda? How do you uphold the legacy of patriotism of General Aguinaldo? Ay, nasa napakaraming bagay yung pagkilala kay General Emilio Aguinaldo. Yung pinakita. Alam mo si General Emilio Aguinaldo, bagamat kilala siya at pinakayan, sa amin nagretaryo sa Tagaytay. Yung Josephine's Restaurant na yun, yung dulo, pag-aari ng pamilya nila yon. So siguro maalala natin ang kadakilaan ni General Emilio Aguinaldo sa pagpapakita ng mga gawain, kami bilang kandidato, ako na personal. Yung sinusulong mo ay hindi na lang siguro pagpolitika, kung hindi ano yung makakatulong sa bayan. So lagi ganun siguro. At gawin na rin siguro ng National Historical Commission, meron din Cavite Historical Commission, ng DepEd na palawigin pa yung kaalaman tungkol kay General Emilio Aguinaldo na talagang siya ang nanggaling sa exile sa Hong Kong, siya yung nagtulak na maging malaya ang ating bansa at lahat ng nagawa niya siguro palawigin yung through better information and educational drive. Sabihin po natin ang arrival ni We would like to recognize the arrival of our senatorial candidate na para sa kanya, hindi pwede ang pwede na. Dapat better, Abby better. Number 9 sa balota, Abby Pinay. Ito, trivia to. Ganda to. Bukunti na akala nito eh. Si General Aguinaldo, kumpare ng lolo ko, Vicente Soto, yung senador. Alam niyo kung paano nangyari. Yung punsong kapatid ng dati ko, anak ni Vicente Soto, Senator Vicente Soto, si Dr. Suga Soto, married a Yobienko.
yung biyengkong kamag-anak ni na Junvic Remulla, nanay nila ay si yung biyengko sila Gobernador. So, taga-Cavite, sila yung biyengko. Kinuhang ninong si General Emilio Aguinaldo nung petition, si Aguinaldo at kaya sabi ko kung parin na lolo ko yun. Totoo yun, totoo. Ako, another trivia, no? Probably ako lang yung nandito sa kwarto nito or one of the few, no? Na nakita si Emilio Aguinaldo nung during his wake, nung namatay siya. Kasi alam nyo, nandun ako nag-aaral ako sa high school sa Imus Institute. I was then in my 4th year. Cadet officer ako sa tinatawag na pre-military, yung PMT nung araw. So we were sent to Kawit, kung saan sa nakapurol. At kami yung delegasyon ng aming skolahan sa Imus para magpunta sa wake ni, I think this was 1963, no? Kasi graduate ako ng high school 1964. Ganun na yung katagal. So yun, I had that rare opportunity na makita siya. Maski, although, yun nga, nakaburol na siya noon. Kanina, ikokot ko si Senator Soto. Siguro, mas sikat o mas masidhipang naging bayani si General Aguinaldo kung namatay siya noong araw. At hindi siya namatay noong 1963. Diba? Ganun kasi yung mga heroes na namatay panahon ng labanan, mas naalala pa ng tao. Although, hindi namin naman bilang isang kapitenyo, hindi ko minemenos yung pagiging bayani at naging part ng kasaysayan ng buong Pilipinas si General Emilio Aguinaldo. After all, June 12, 1898, yung unang-unang Republika ng Pilipinas dito sa ating lalawigan naganap. Ito'y sinundan lamang ng Malolos Congress noong September 15 of the same year. Pero talagang original ang Cavite sa pagdedeklara ng independence mula sa mga banyaga. Attorney Abalos. Ang prilo ko kasi ay history. And one of my favorite quotes yung sinabi ni Emilio Aguinaldo, ako lang kung, medyo parang malapit sa ganito eh. Ang sinasabi niya, we cannot free ourselves unless we move forward united in desire. Napakaganda yung kanya sinabi. So right now it's challenging times. But kamukha siya sinabi ni Aguinaldo, we must move forward united in our desire. Ang ibang alyansa na ninyo ang mga plano, iba-iba sa ekonomiya, sa food security. At yun ang goal namin, pagandahin ang ating bansa, united as a country. Maraming salamat. Thank you. Meron pa po ba ang karagdagang mga sagot? Man?